May tatlong paalala na pwede ko pong ibahagi ngayong linggo na ito. Ito pong linggo na ito ay 1 week before the Holy Week. Tatlong paalala, 3 reminders for us to remember. Ang unang paalala ay, dito sa lupa may hangganan. Simplihan ko po, dito sa lupa walang forever. There are 2 words na mahirap bigkasin. At ano yun? Yung unang hello at yung huling goodbye. Sapagkat ito po ang katotohanan. Dito sa lupa, lahat may hangganan. Dito sa ating mundo, lahat may katapusan. At isa sa mga realidad ng isang tunay na may hangganan dito sa mundo ay ang realidad na may kamatayan. Tandaan niyo po, lahat po tayo mamamatay. Kaya niyo bang sabihin sa katabi ninyo, kapatid, mamamatay ka rin? Ito po ang isang bagay na ayaw nating pag-usapan. Ito po yung bagay na kinakatakot nating pag-usapan. Ito po yung nakakatakot, nakababala, nakakawalang gana. Ito yung bagay na ayaw nating matanggap, na darating ang panahon, lahat tayo mamamatay. That's why death is something certain and also uncertain. Bakit po certain? Alam natin na siguradong mamamatay tayo. Alam natin at siguradong sigurado tayo may katapusan ang buhay natin. Pero bakit uncertain? Hindi kasi tayo sigurado kung bakit, paano, kailan, at saan tayo mamamatay. Hindi tayo propeta. Hindi tayo manghuhula na alam natin kung paano tayo mamatay. Death is something certain and uncertain. In our gospel, we have heard the death of Lazarus, ang kamatayan ni Lazaro. At ano po ang tugon ni Jesus? Ang tugon niya, Jesus wept. Umiyak si Jesus. Kailan po yung huling pagkakataon na may namatay pong matalik na kaibigan nyo? Kailan po yung huling pagkakataon na may mahal tayo sa ating buhay na namatay at namayapa? Ano po yung nalalaman at ginagawa po natin pag may namatay? Siyempre, hindi tayo natutuwa. Ang una nating ginagawa, we cry. Umiiyak tayo. Hindi po ba ganito ang pakiramdam natin? At si Jesus, naramdaman niya rin yun. Namatay ang kanyang minamahal. At ito ang tanging tugon natin sa kamatayan, hinagpis at kalungkutan. Pero kung lahat may katapusan o hangganan, siyempre lahat din ng paghihirap dito sa mundo may hangganan. Sabi po ni Saint Teresa of Avila, let nothing disturb you. All things are passing away. Ulitin ko. Let nothing disturb you. All things are passing away. Ano po ang point? Huwag kang mag-alala kung may problema ka. May hangganan din yan. Huwag kang mag-alala kung umiiyak ka ngayon. May katapusan din yan. May pinagdadaanan ka. Malungkot ka ba? Hirap ka na ba sa buhay? O sa mga kabataan, na mga problema na ba kayo sa pag-aaral ninyo? Nakailang puyat na ba kayo? Kailan yung huling pagkakataon, hindi kayo tinatamad mag-aral? Huwag kayong mag-alala. Lahat ng bagay na sobrang hirap sa mundo, may hangganan. Kung ang kamatayan dito ay isang realidad na may hangganan, ang paghihirap dito rin sa lupa may hangganan. Pansamantala yan, may katapusan niyan. Unang paalala, dito sa lupa may hangganan. Ikalawang paalala,
may buhay na walang hanggan. God said in our first reading, O my people, I will open your graves and have you rise from them. At sa ating mabuting balita, muling ibinuhay ni Jesus sa pagkakaimlay sa kamatayan si Lazaro. But more than the resurrection of the dead, there is life everlasting. Hindi lang tayo binigyan ni Jesus ng buhay dito sa lupa, pero binigyan tayo ni Jesus na buhay na walang hanggan sa kalangitan. Totoo po na may hangganan dito sa mundo, pero sa kabilang buhay, may buhay na walang hanggan na dapat nating madatnan. Kaya ano po ang hamon sa atin ngayong Kwaresma? Ano po ang challenge sa atin? Napahalagahan natin ang pinaka-importanting ugali. At ano yun? Kabutihan at kabanalan. What is the lesson, dear friends? Heaven is real. Totoo po ang langit na may buhay na walang hanggan at lalong-lalo na may kalangitan. And our dream in life is not only to become engineer. Our dream in life is not to become attorney only. Ang pangarap po dapat natin dito sa lupa ay hindi lang po magkaroon ng trabaho, yumaman, at magkapamilya. Ang pangarap po dapat natin dito sa lupa ay makarating sa kalangitan. Sa panong pamamaraan, mamuhay ng kabutihan at kabanalan. Heaven must be our goal, our home, our hope. Unang paalala, review po tayo. Dito sa lupa, may hangganan. Ikalawang paalala, may buhay na walang hanggan. Ikatlong paalala at huli, may Diyos tayong ating himlayan. Mga kapatid, lahat din po ng mga makikita ninyo dito, mawawala iyan. Tignan nyo po mga katabi ninyo, mawawala din yan. Tignan nyo po yung mga laman ng bag ninyo, mawawala din yan. Lumingon kayo sa paligid ninyo, hindi forever nakatayo ang katedral. Lahat may hangganan. Pero ano pong imbitasyon sa atin? Na may Diyos tayong ating hihimlayan. Wala pong permanente dito sa lupa, pero paalala sa atin na may Diyos. Makalimutan natin ng lahat, huwag nating kakalimutan na may Diyos tayong ating tanging hihimlayan. Na mawala man ang lahat, ang Diyos sana ang matira. Iwan ka man ng iyong kaibigan, iwan ka man ng iyong minamahal, iwan ka man ng iyong boyfriend o girlfriend, iwan ka man ng kahit sino o anuman, maging mahirap ka man, ang Diyos, siya lang dapat ang natitira. Ituloy ko po yung sinabi ni Saint Teresa of Avila. Sinabi ko po, at kanina, quoting Saint Teresa of Avila, all things are passing away, only God will remain. Dear friends, let nothing disturb you. All things are passing away. Only God will remain. Mawalan ka man ng pera, mawalan ka man ng minabahal sa buhay, mawalan ka man ng kung ano-ano, mawalan ka ng lahat. Pero wag lang mawala ang Diyos sa buhay mo. Sana siya lang ang matira sa iyo. Dahil siya lang ang tangi nating himlayan. Tatlong paalala sa araw na ito. Unang paalala, dito sa lupa, may hangganan. Ikalawang paalala, may buhay na walang hanggan. Ang ikatlo, may Diyos tayo na ating himlayan. Dearly beloved, mga minamahal kong kapatid, lahat ng dito sa lupa may katapusan, pero tayo dapat tatahan lang sa kalangitan, sa pamumuhay ng kabutihan at kabanalan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.